Maria Tiza Manalo, 20, Quezon Province. Our Binibining Pilipinas International is Binibini 17, Maria Atisa Manalo. The first runner-up of Miss International 2018 goes to Miss Philippines. Atisa Manalo, Philippines. The Miss Universe Philippines 2025 is Quezon Province! Congratulations, Quezon Province! You are Miss Universe 2025! At may nanalo na, ilabas ang corona para sa ating pambansang manika. At pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025, Atisa Manalo is in the house! Dapat yata Atisa Nanalo. Niloloko ko bang ganon? Ay, hindi. You're the first one, Miss Really? K. Atisa Panalo. Pwede rin. Atisa Nanalo, Atisa Panalo. Panalo. Wow, 3 times is sweet. Sabi nilang ganon. 3 times before nasungkit mo. I did, yes. Bakit, 3 times. Bakit 3 times? First time I did it was with Binibining Pilipinas and I won Miss International. I was 20 years old then. Okay. Maria Atisa Manalo. And then I did it again last year and this year. I really wanted the Miss Universe crown. Totoo? Yeah. Nako, ang sabi ko nga, parang ang hirap maging beauty queen. Kailangan parati kang maganda. Ang itsyo, hindi ka pwede bumaluktot ng ganyan. Kailangan talaga nakaganyan ka parati. Pero hindi ka naman kailangan parating kumakaway. Hindi naman. Hindi naman pati kailangan lagi naka-crown at naka-heels. Talaga, when finally you got the crown, o anong ginawa, kinausap mo ba yan? Pinangalanan mo? Katabi mo matulog? Hindi naman. Ano, for me, this is just an accessory of what I achieved. Ah, really? May ganon. Okay. So, yun ang tanong ngayon eh. Paano ba magpalaki ng isang winner beauty queen? Yun. Simulan natin from the beginning. Sabi mo, you've always wanted to be Miss Universe. Ano yun? Bata ka pa lang? Nanonood ka na ng mga beauty contest? For me, it started Miss K nung 10 years old ako. When I first joined my first ever pageant. I didn't really want it in the sense that alam ko what Miss Universe was when I was young. But siya yung naging tool ko for me to achieve things in my life. So ever since then, when I started doing pageants, naisip ko that if I want to achieve something, might as well achieve the title for being a beauty queen, which is Miss Universe. Talaga? Naisip mo lahat yun at 10 years old? Siyempre hindi at 10 years old. It's all throughout my life. So, yung 10 years old, yun yung corona muna, nakakasuot ka ng, sikat ka, di ba? Mga ganon. I started mine kasi yung grand prize, nung first ever pageant ko was free tuition fee. And I know that, I knew at 10 years old that we were poor. So I was like, if I could do... Hindi ka mukhang poor. Totoo ba? Oo, lalo na kung may corona kang ganyan. Pwede natin isang layan. But yeah, ever since 10 years old, I knew that we were poor. So I wanted to do something to help my family and help myself. Really? Sa bagay, at 10 years old, parang alam mo na. Oo, may isip ka na nun eh. Parang hindi mo na mabili yung gusto mong shampoo. Oo, tapos may makikita ka na sa mga kaklase mo na parang medyo iba yung suot nila, may ganito silang bago, ako wala. Totoo. So this was in Candelaria, Quezon? Yes, Candelaria. Bakit ang ganda-ganda mo? May anong halo mo? Ano ang halo ng iyong heritage? Yung lola ko, sa mom's side ko, has Spanish blood. Tapos yung father ko is Finnish. Tapos na. He's from Finland. Loko lang.
Okay, Finnish. Ibig sabihin, galing Finland. Opo, galing Finland. Tapos Finnish and? And my mom is Spanish-Filipina. Wow. Kasi pag Filipino naman, dami naman nating lahi. Totoo, pero talagang maganda yung Eurasian, Yes, sabi nila, I no? agree, I Asian agree. and Europe, almost always perfect. Yan. Kailan mo naisip na pag nagsasalamin ka, ay pwede akong pang beauty contest? Hindi ko naisip yun nung simula. But then people, yung mga nakapaligid sa aking mga tao, parang sila yung nakakita na sinasabi nila, oh, kasi iba yung itsura ko dahil laki ako sa probinsya, maputi ako, matangkad ako, medyo mistisa yung itsura ko. So medyo kakaiba yung itsura ko compared to everyone else. So feeling ko, it wasn't about, hindi siya dahil maganda ako, pero dahil iba ako. And usually kapag iba ka, napapansin ka. Right. Totoo naman din yun. Oo, napipili ka parating muse or something, di ba? So, but medyo hindi kompleto ang pamilya, right? No. Nawala ang father mo. Yung tatay ko mismo, hindi ko siya nakilala. Hindi ko siya nakilala. So, nung pinanganak ako, mommy ko lang talaga and her family. I see. But you did have a stepfather, I right? did, at 5 years old. Oo. Hanggang forever na. Hanggang ngayon, opo. Oh, nice. Okay, ang dad niya ay, take note, tricycle driver. Yeah. And then, si mother, sweet lover. Ano naman siya? Housewife, mommy ko po. Housewife. Sabi ko sa'yo sweet lover. Tagasalubong na lang kay Papi. Ayun. So, okay. So, we can imagine, no? Ilang kayo magkakapatid? Tatlo. So, we can imagine talagang meager means, syempre mga kulang-kulang, ganyan. Pero, ininda mo ba yon? Parang sinabi mo ba minsan sa iyong mga dasal, ako ay yayaman pagdating ng araw. May ganun ka. Simula bata ako ay alam ko na yung mundong ginagalawan ko, na may mas malaki pang mundo. And that yun yung tinry kong i-achieve for myself and for my family. I want to show them a bigger world than yung world na-experience nila. Oo, pero hindi naman nagkulang sa pagmamahal. Hindi. Oo. Kulang lang sa Barbie doll. Walang Barbie doll. Kulang sa financial aspect. At saka material na bagay. Yes. No? Oo. Pero alam nyo, sabi nga nila, kapag kulang sa ganung bagay, parang pinupuno ng pangarap. Totoo. Diba? Totoo. Parang, I'm sure you played make-believe, and then nangarap ka ng matayog, ayun. So, bata ka pa lang daw, magaling ka na dumiskarte. Yes. Ano ba yung mga discarding yun? Ha? Ano yun? Kapag walang pasok sa eskwela, sideline muna sa sari-sari store. Mommy ko may sari-sari store. So, bantay ako sa sari-sari store. Kapag yung may mga nagbabasketball, ako nagbebenta ng mga soft drinks, mga merienda. Aminin mo, nagbebenta ka ng text. Yan sa mga kalaro ko, Tex, Pogs, Jolens, Gagamba, kahit ano, Miss K, basta yung... Totoo? Sino naman ang supplier mo? Palengke? Wala. Pag bibili kami, yung kami mismo, so parang papatungan ko siya, negosyante na ako, bata pa ako. Ayun, syempre ganun dapat. Tapos, meron ka rin, botet ka riton? Nagbobote ka din? Mangongolekta ako mga 1 buong linggo. Parang sideline kayo, mangongolekta ako ng karton, ng plastic, yung ginagamit namin sa bahay. Tapos ibebenta ko siya tuwing linggo kasi may dadaan na nagkakariton na magbabakal, magbobote. And pwede mo yung ibenta sa kanila. So that's how I make money also. Parang ang lalaki dumiskarte. Oo, I see. Kasi nga naman, pag araw ng patay, nagtitinda ng kandila. Ayan. At naging tagatinda ng isaw. At itong, hindi nyo paniniwalaan, manikurista. Sa mga pinsan ko yun. Okay. Minsan di pa nila ako binabayaran. Okay, pero magaling ka mag-manicure. Pero yung alam mo na, yung sa mga pinsan ko lang na parang, sige, linisin ko yung kuko mo, 20 pesos. Okay. Ayan, diskarte na lang, diskarte pa more hanggang kaya, hanggang sa nagkaroon na nga ng beauty pageant. In school. In school. Ano namang miss yon? Little Miss Enverga, 2008. Naalala mo pa? May picture ka? Meron. Little Miss pictures. Enverga, 2008. Yeah. That was my first one. Do you remember bakit ka nanalo? Sa Q&A ba yan? I think, of course, that's part of it. Pero overall, I don't know why.
Oo. I mean, they like me. Oh, I see. Okay. Nadadaan yan sa ngiti sa totoo lang Pag hindi mo na masagot yung tanong, umiti ka na lang. Ayun. Nagtuloy-tuloy ito hanggang high school. Hanggang high school, hanggang college, hanggang ngayon. Quezon Province. Atisa from Quezon Province takes pride in supporting her family's achievements. She dreams of creating a farm-to-table cafe someday. Ano ba yan? Parang politika ba yan? When you're bitten by the bug, hindi mo na mabitawan pagka pumasok ka ng ng beauty contest? I think it's different for iba-iba Kada tao iba-iba. For me kasi, Miss K, siya yung naging tool ko na makakuha nung mga opportunity na hindi ko makukuha otherwise. Right. Parang na-realize ko na ang asset ko, iba yung itsura ko. People like me for how I look. So I better use it to my advantage. Oo, kasi parang stepping stone, napapansin ka na. Yes, Ano ba namang bentahan mo ng kotse? Sales! Di ba? Pwede. O kaya, pumunta naman kayo sa restaurant ko, magtatayo ako ng restaurant, why not? Yon ang diskarte dyan. At buti na lang, hindi niya tinantanan. Kasi, eto na, paano ba ang journey para masungkit ang koronang yan na pinapangarap ng napakaraming bata? Ayun, so ang kanyang sikreto sa kanyang journey sa aming pagbabalik. Si Atisa nakilala ko, grade 6 pa lang siya. Nung makita ko siya, sabi ko, may Miss Universe na kami. Actually, we discovered Atisa when she was 10 during her first pageant sa, that was Little Miss Inverga, Candelaria. And from that moment, sabi nung kasama ko sa akin, nung nakita, Kuya Ace, ang ganun bata. Hinanap namin yung nanay. So it so happens naman, namamit namin yung nanay, yung mga tito-tito ng bata, mga kaibigan ko, kaibigan namin. So, as nagde-develop kami ng mga future beauty queens and kings, nakitaan namin ng malaking potential ng bata. Alam namin na marayo ang mararating. Iba din talaga yung madiskarte na medyo galing sa hirap, tapos maganda ka, tapos magme-majorette ka. Kasi ang ending mo, Miss Universe. Nako, ano ba yan? O, unahin muna natin, bago itong Miss Universe crown as representative of the Philippines, naging representative muna siya ng kung ano-ano dyan sa Quezon Province, right? Yeah. Dyan muna lahat nagsisimula sa probinsya. Sino si Ace at Jojo? Kuya Ace and Kuya Jojo, sila po yung naging mentors ko simula nung grade school ako hanggang bago magbinibining Pilipinas ako. Sila yung para nila akong anak, sobrang support sila sa akin na even pamasahe ko, yung mga gown na susuotin ko, sila yung nag-hair and makeup sa akin. Like, big reason bakit ako naging beauty queen. Sila rin yung mga nagtatahi ng gown o hihiram, di ba? Para meron kang susuotin. So, itong si Ace at Jojo, up to now are in your life? They're still in my life, yes. Ah, nice. Okay. So, kumusta naman ang pagiging Queen of Nyug-Nyugan? Ano yung Nyug-Nyugan? Lugar ba yan? Nyug-Nyugan is our festival in Quezon. Pinagsama siyang niyog dahil yun yung #1 agricultural product ng Quezon, niyog. And Nyug-Nyugan, which means dance. Yung pala yun, Nyug-Nyugan. Nyug-Nyugan. Yes. Okay, so ano naman yung Aliwan Festival? Aliwan Festival, ano siya, Miss K, lahat ng festivals sa buong Pilipinas, they compete in this one festival na ginaganap sa Pasay. Wow! Uy, big time. Luluwas ng Metro Yes, Manila. malaking bagay yun pag Malaking galing kang bagay. probinsya. Oo. Well, second runner-up. Pagka ba nagiging second runner-up, ano yung nanggigigil ka na umulit para masungkit mo? Depende siguro, pero para sa akin, yun yung binigay sa akin. Oo. So parang gano'n. Okay lang, oo. Oo, kesa naman wala. Di ba? Oo. Ano pa rin yan? May sash pa rin yan. Okay, so ngayon, tanungin natin siya, ano naman ang lamok na kumagat sa kanya at bigla niyang gustong mag-pulis? Pulis talaga ba? Gusto ko maging pulis nung bata ako. Kasi mga tito ko, pulis, lolo ko, sundalo.
And then, syempre, nung bata ako, nakakapanood ako ng mga Charlie's Angels. Akala ko ganun yung trabaho ng police. Okay. Parang spy. Oh. So, yun yung gusto ko after ko mag-high school. Gusto ko sana mag-PNPA. Pero hindi ako Okay. pinayagan ng family ko. Feeling ko alam ng mom ko na there was something else for me. I know, and Charlie's Angels doesn't exist. Ano ba? Lahat kayo nakatsapa at saka mukha kayong lahat lalaki. But it's cool. Oh, it's cool to hold a gun, you know. Pero, so hindi natuloy yun. Wala Hindi, talaga. hindi. Ayun. So, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagko-contest. Pero at least tinapos mo yung pag-aaral mo, Yes, no? opo. Bago ako magbinibining Pilipinas, minake sure ko na I have my degree. Ang galing niya. Accountancy ang tinapos. Magaling ka sa Accountancy. mathematics. I'm good at analyzing numbers. Oh, really? That's what accounting is more than math. Ah, wow. Magaling lang ako magbilang ng pera. That's good. That's good. I It's know. important. O, lalo na pag kinukupitan ako. Bilang na bilang ko yan. Pero, hindi ka talaga magugutom. Kasi Bakit? accountancy, come Yeah. on, that's very in demand. In any company, di ba? So, You need them. Itong rampahan na nangyari sa iyong karera, kailan nagsimula yung talagang Metro Manila-based and mga big time na mga contest? Binibining Pilipinas, 2018. I was 20 years old. Maria Tiza Manalo, 20, Quezon Province! Yung Binibining Pilipinas, lumuluwas pa kami ng mami ko. Nakabus kami, papunta dito, public transpo. Totoo ba? Yes. Lumuluwas kayo? Saan kayo tumitira pag nandito kayo? Dito, halimbawa, may mga kaibigan yung mami ko or kamag-anak kami. And then, yung nag-Aces and Queens na ako, which is my mentor group nung Binibining Pilipinas na ako, they were kind enough to provide housing for us, to help us. Yung mga girls na galing probinsya. Bakit pagka nag-i-interview ako ng mga kontesera, lahat sila umiinda sa gastos? Kailangan daw talaga ng medyo may 500,000 pesos ka Magastos. para maitawid mo yung... Why? Anong babayaran? Kasi, madaming tao nakapaligid sa'yo na lahat yun, trabaho nila. Nagme-makeup sa'yo, yun ang trabaho nila. Nag-hair sa'yo, yung damit mo, and then pamasahe mo, gastos mo everyday. Siyempre, iba yung gastos mo kapag nasa probinsya ka at saka nasa Metro Manila ka. So, magastos talaga siya. Kasi you have to look good all the time. Yeah, your glam team, your Yeah. clothes. Ayun, 500,000. Kaya pala yung iba nagkakabaon-baon sa utang. I don't agree with that. Huwag kang uutang kung wala kang... Ayun. Kailangan talaga may sponsor, no? And yet, there are people, madaming tao na mabait, na tumutulong talaga dahil lang gusto nilang makita ka mag-succeed. And for most candidates, ganon. Nakakahanap Madami. sila ng tutulong sa kanila. Wow! Oo nga, kawawa din naman pala sila. So, nung sumali ka sa Binibining Pilipinas, 39 candidates, no? This was in 2018. Ito yung nanalo si Catriona. Yes, Yun. kabatch ko siya. Naka-place ka ba noon? I was first runner-up ako sa Japan nung Miss International. Okay. So you won for Miss International Philippines Yes. and then first runner-up in Japan. Yes. Okay. So, pagka ganyan parang, kaya ko pa to. Paano yun? Lapit na. Oo, paano yun? After nun, doon ako tumigil, Miss Kay. Sabi ko, parang being a beauty queen, magandang trabaho siya, you influence a lot of people. Pero sabi ko, parang wala akong kikitain. Kasi syempre, breadwinner ako, nagpapaaral ako ng kapatid. Right. Kaya sabi ko, parang kailangan kong humanap ng ibang paraan para kumita ako ng pera. Doon ako negosyo. So habang ikaw ay nagko-contest. After. After. So lahat nung naipon ko simula nung bata ako hanggang pag Binibining Pilipinas ko, yun yung nilagay ko sa negosyo. At naging successful din siya. Excuse me, accountancy lang naman ang tinapos namin. Paano ba yun na mula sa pagiging kontesera, siya'y naging negosyante at matagumpay na negosyante? Ang dami naming tips para sa inyo, ha? Kaya huwag kayong aalis. Hindi lahat ay pinagpapala sa maraming larangan. Pero si Atisa, parang ang kanyang bawat hawakan nagiging ginto.
Bakit? Kaya hawakan mo nga ako. Ayan. Para yumaman din. Pero sabi mo nga, bata ka pa lang, negosyante ka na. So, itong naisip mo na negosyo ay dahil sa pangangailangan. Opo, kasi ako nagsusupport sa family ko. Sa mga kapatid ko ako nagpapaaral. Kaya alam ko na yung buhay na gusto ko para sa akin at sa pamilya ko, hindi ko ma-achieve ng maging empleyado lang ako. Right. So, negosyo. Ano naisip mo? Food kasi, maybe ako sa pagkain. Okay. Hindi kita ha, nakakainis ka. Okay. So, food. Okay. So, and then, so dito ka, nagkaroon ng stability, nakita mo kaagad yung income? Yes, 6 years na kapag tapos na yung kapatid ko ng college, yung isa magka-college na, dalawa yung kapatid ko eh. And then, nakabili na ako ng kotse. Alam mo yun, yung meron ng, yes, may mga naipundar na. Anong sikreto? Kailangan, una, I think magaling ka dapat talaga sa numbers. Yes. No? Kasi yung lifeline ng any negosyo. Yung Magkano numbers. lang ang puhunan mo in the beginning? Maliit lang, Miss Kay. Oo. Kung ano lang yung naipon ko. Okay. And then, napalago mo naman yun. But I had 2 other partners, business partners. Okay. So, ano naman ang sikreto sa partner? Sabi nila, Ayan. parang mahirap yung may partners. Importante na pare-pareho kayo ng gustong mangyari, ng patutunguhan, ng gustong puntahan. Importante rin na alam nyo ang ugali ng isa't isa. At importante, syempre, na mapagkakatiwalaan. Yun yung para sa akin, yun yung number 1 na kailangan mong hanapin sa magiging kasosyo mo sa negosyo. Yung mapagkakatiwalaan mo. Okay. So, okay naman. Okay naman itong nangyari sa inyong negosyo. Okay. Nakailang branches nga kayo? Kasi wala na ako doon ngayon, Miss Kay. I see. I'm still a partner, pero wala na akong everyday role. I used to handle our finance. Okay. Bago ako mag-Miss Universe, doon ako umalis nung mag-Miss Universe ako, we had 118. Biro nyo, 118 branches. Ang galing naman. Oy, palakpakan naman natin. Ayan, ang totoong beauty and brains. You know kasi, a lot of people don't realize yung realities ng buhay. Yung mga pangangailangan, akala nila lahat glamour, lahat paganda papogi, pero importante talaga yung meron kang negosyo, right? So, okay na yung pamilya mo, masaya na. Okay na yung bahay. Nasa Quezon pa rin sila. Nasa Quezon pa rin po. Saan mo nilagay yung pera mo? I mean, what did you buy for your family? Investments. Investments. Hindi kasi ako material na tao. Hindi ako bibili ng bag, hindi ako bibili ng alahas, hindi ako bibili ng kahit anong parang palamuti. Okay. Para sa akin, yung mga importanteng bagay ang kailangan paglaanan. Katulad ng pag-aaral ng kapatid ko. Yun, yung mga ganun, for me, ang investment. Okay. So, napaaral mo na yung napagtapos mo na? Yung isa na lang. Isa na lang. Okay. So, si Mark Ray ay computer engineer na. At si Athena nag-aaral sa high school. College na siya next school year. Anong pangarap niya? She wants to be a lawyer or a doctor. Wow. Mukhang matagal-tagal pa yung kayod natin. Dahil mag-e-exercise ka pa ng marami-rami. Okay. So, after 6 years, anong pumasok sa isip mo na pinasok mo ulit itong Miss Universe? Maria Atisa Manalo, Quezon Province. Na-miss ko siya, Miss Kay. Parang kasi simula bata ako, party na ng buhay ko yung beauty pageants. And as much as nagustuhan ko yung pagnenegosyo, iba yung saya, iba yung may enjoyment yung beauty pageant. Talaga? Hindi ka ba kinakabahan? Kinakabahan. Every time lalabas ako sa stage, kinakabahan pa rin ako. Kahit konti lang yung taong nasa harap ko, may kaba. Talaga? Pag pumasok ka ba sa beauty contest, tinitingnan mo talaga lahat ng kalaban mo? Hindi ako ganun. Hindi ka ganun? Ako kasi, para sa akin, ang kalaban ko, yung sarili ko. Yun. Wow. Okay, so what does it take? Sige nga, ikwento mo sa amin, anong journey to Miss Universe? Before you actually entered the pageant, what did you have to do? Anong nagbawas ka ng timbang, weights, etc.? Ano pa ang ginawa mo? Ako, kasi biglaan yung sali ko, Miss Kay. Hindi na ako dapat mag-Miss Universe. Nagkataon lang na yung representative ng Miss Universe, Quezon Province, nag-back out siya. So, na-free yung spot para sa akin. Tapos,
sabi ko, ayoko namang i-let go yung opportunity na nandyan na siya. Sabi ko, malay mo, hindi mo alam kung anong mangyayari, di ba? So, ginrab ko yun. Medyo mataba pa ako noon kasi hindi na nga ako magpa-pageant dapat. So, kailangan ko mag-lose ng weight, workout, kailangan ko bumalik sa training. Kasi we train everything from the way you speak, the way you stand and sit, lahat. Nawawala yun pag hindi ka nagpa-practice? I think hindi na siya ganun ka-refined. How many pounds ang kailangan mo daw malose? Ako hindi ako nagwe-weigh ng sarili. So I base it on how I see myself in the mirror and how I feel. Kasi minsan parang ramdam ko medyo mabigat na ako, hindi na ako makagalaw the same way. Ano naman kaya yung mataba para sa kanya, no? Iba yung standard sa beauty iba pageant. Yung standard sa beauty pageant. Ano yung kailangan ba? May abs ka? Hindi naman kailangan, pero it's nice if people see you na maganda yung katawan mo kasi it means you take care of yourself. Right. You're fit. Yes. Di ba? Ganon. Okay, sa lakad naman, ano ang may kanya-kanyang style daw ng lakad sa pasarela? May kanya-kanyang style. Okay. Kasi iba-iba yung katawan eh. Like iba-iba yung, even yung laki ng balakang mo, the way, iba yung shape ng katawan ng ibang tao. So, kailangan mo na i-play dun sa strengths mo. Really? And you have meron akong trainer for that, si Ian Mendejar. Okay. So ano yan, gaano katagal bago mo nakuha yung Atisa step mo? Ako, for us, matagal na kaming nagte-train together. Simula 2018, trainer ko na siya. So parang kilala na namin yung isa't isa. So, kailangan lang, parang refresher lang yung nangyari sa amin. Ayun. And now, continues until the worldwide pageant. Kailan ba yung worldwide pageant? November 21. Naku, mabilis na lang yan. Sa Thailand, mabilis na yan. Oo, mabilis na lang yan. So, ngayon, you cannot eat what you want. I'm eating kasi sabi ko, sa June na ulit ako magsisimula, my reward to myself is ngayong May. Kasi mag-birthday din ako. Kain muna akong rice, kain muna ako ng gusto ko. Ano ba favorite ulam mo? Ako, I like steak. Steak. That's good for muscles. Yeah, Huwag lang may kanin. I like steak Sarap rice na may also kanin. Oo, di ba? Mga guilty pleasure. So, tsaka na ang pagdedieta. Okay. Pagpili naman ng damit, sabi nila, maraming mga natatalo dahil mali ang pinipiling damit. I agree. May ganun talaga, Totoo. no? So, how do you determine? Do they choose for you? O ikaw dapat ang makakita na at babagay sa'yo yun? Ako, in my case, meron akong mga parte ng team ko na focus on styling. So, the way people see your proportion, like inaaral nila kung anong kulay yung maganda sa akin. And ako, I'm lucky enough na parang 3 stylists yung nasa team ko. Pero magkatulong pa rin kami. They give their ideas, pero yung final decision, nasa sa akin pa rin. I see. Okay. Kasi, syempre, may mata ka rin, di ba? You have your own aesthetic. So, itong mga ito, pinasukat sa'yo. Sino ang gumawa nito? Who's your favorite designer? This is Tito Val Taguba. Mahirap, ang dami kong favorite designer. I love Michael Cinco, Val Taguba. Yeah, pero this one is from Tito Val Taguba. My finals and prelims gown. Kasi parang nakaka-add talaga ng ganda yung sequence, no? Yes, oo. Lalo pag malayo makintab ka. Oo, tsaka kailangan talaga bewang. Kailangan makita yung bewang mo. So, ito lahat ay pinipili, pinag-uusapan kulay, what will stand out on stage, ganun ba yun? Tito Val made 8 gowns for me, including that one. And then he had me pick kung ano yung 2 top 2 ko, kung ano yung gusto kong gamitin sa finals. Napaka-exciting siguro para sa isang designer, no? Na ma-showcase yung kanyang gown, lalo ikaw pa'y panalo. Wow! At ayun na nga, yung best in long gown. Eto na siya. So, yan ba'y napupunta sa'yo? Or ibabalik mo sa kanya? Ibabalik ko. Tapos ilalagay na lang sa estatwa, gano'n? Display. Display. Kasi hindi ko rin naman na siya magagamit. Oo nga. Paano Wala pa? na akong kumbaga nabenta na, nakita na ng buong mundo, right? Pero minsan ka ring nagbalak maging konsehala. Bago ka pumasok. Alam mo, malikot talaga ito eh. Manikurista, pulis, tapos konsehala. So, hindi natuloy. So, you have interest in politics din. Feeling ko, yung mga skills na meron ako,
swak sa pagiging public servant. Pero hindi ko tinuloy kasi nung nakita ko kung gaano kalaking responsibilidad yung kailangan kong gawin, kasi magtatrabaho ko para sa tao eh. Na-realize ko na ay hindi pa ako handa. At ayoko namang ipilit yung sarili ko sa something na alam ko hindi ko kayang gawin. Kala mo lang, hindi mo kaya. Hindi mo lang kaya pagsabay-sabayin. Diba? Pero malay mo, hindi natin Never masasabi. know. Diba? Okay, at eto na nga ang the final stretch. Ano ang kaba pagka tinatawag na yung top 15, top 10, top 5? Ayun. Nagdadasal ba kayong lahat? I think depende. Kanya-kanya yan na kung anong nakasanayan na gawin. Ako, pag nandun ako, hindi na ako nag-iisip eh. Hindi ka na nag-iisip. Parang nandun lang ako, pinifeel ko lang yung moment. Join them! Quezon Province! Quezon Province! Pinapakinggan ko yung mga tao, pinapakinggan ko, tinitingnan ko yung ginagawa ng katabi ko, nandun lang ako. Oo, walang leak. Ano? Walang leak? Yung parang may narinig ka na, uy, ikaw daw, walang ganun. Walang ganun. Wala. Kasi I think gusto pa rin nila na ma-surprise kami or makita yung genuine reaction namin. Kaya walang anything like that. Ganun. Oo nga naman, di ba? So, ano na? So, top 5 na. Teka muna, ano ba itong... Masakit bang madapa? On stage? Alam, hindi ko na masakit naramdaman. ba? Or mas masakit sa pride? Or ano? Paano ba yun? Hindi ko na naramdaman na basta nung nadapa ako, gusto ko lang makatayo agad. Hindi ko na naramdaman kung masakit or anything. Nung parang kinabukasan, saka ko nang nakita na may pasa ako. Pina-practice ba yung dapa? Hindi! Hindi? Ako pa-practicein ko yun. Like for example, ayan na, madadapa ka na. O, so syempre, kailangan maganda yung pagkakadapa mo, di ba? Parang sirena. Para pagtayo mo, meron ka ring style ng pagtayo, hindi pinapractice yan? Syempre walang gustong madapa on stage. Kasi you're supposed to show parang grace under pressure. And pag nadapa ka, hindi naman yun yung example ng grace under pressure, di ba? Like, hindi siya yung iisipin mo. Dapat diretso lakad, magandang pose, parang walang nararamdaman, ganon. Oo nga. So, hindi ka naglagay ng ng scotch tape sa ilalim ng sapatos mo? Di ba may mga ganon kayong tricks? Mga hacks, like, hairspray. Hairspray. Para medyo makapit yung heels mo. Okay, hindi mo nagawa. Hindi kasi natapakan ko yung damit ko. Natapakan ng damit. So kahit gano'ng kadikit yung sapatos ko, natapakan ko yung gown Lalong ko. dumikit. Nag-slide. Ayun, nako. Okay, so, hindi mo na alam, napapanood mo na lang kasi it's all over. Nung napanood ko, nakita ko na nag-bounce ako. Sabi ko, malakas nga yung pagbagsak ko. Oo. Thanks to the balakang. May cushion. May cushion ang puwet. Ayan. So, nakatayo ka naman. And then, nung makatayo ka, did you think that it was over for you? Nanalo na siya nun. Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa. Ay, Mag-ano pa lang yun. Magka-cut to top 5 bago ako nadapa. And then I was last to be called sa top 5. 6 finalists! It's you! Quezon Province! So what did you think? Sabi ko lang, I did my best. Kung para sa kanila, hindi maganda yung nadapa ako at tumayo ako, it's okay. Oo. I'm at peace eh. Kasi sabi ko, I did my best. Okay lang kung anong mangyari. Ayun. And then, tinawag na siya. Ayun. Okay, so finally, of course, she got the crown. What do you think did it for you? I think it's overall. Feeling ko, madami nagsasabi na dahil nung nadapa daw ako, pagtayo ko parang walang nangyari, parang naka-add daw yun sa parang character. And I think I believe them. Okay. Oh, that's possible, no? Na parang you were unfazed by it. Parang it represents something else. Malungkot ka na hindi na naabutan ni Lola Remedios?
Siyempre malungkot, pero I know na kung makakapanood siya, manunood siya. Ano yung ibig sabihin, Miss Kay? Na, alam ko na ramdam niya or nakita niya what happened. She was there. Oo, she was there. Oo, syempre. So, pati si Mother, napaka-proud. Yes, of course. Ano naman ang salubong sa'yo sa Quezon Province? Hindi pa ako umuwi. Ay, kailan mangyayari yun? After, siguro June. May maybe homecoming ako. Umuwi ako para bumoto, pero mabilis lang. Ayun, okay. O eto, ano pa ang mga sikreto ni Atisa? Parang alam na natin lahat. Yun ang akala nyo. Marami pa tayong ibubuking tungkol kay Atisa. Huwag kayo nga alis. Kayo rin. Ang message ko kay Atisa, salamat sa iyo kasi pinaparamdam mo sa amin yung pagmamahal mo at respeto sa amin. Andyan pa rin. Pinangarap natin to, alam ko, makukuha mo. Mahal ka namin. We are proud of you. Kasama mo pagkikita tayo sa Thailand. Doon kami. Dahil alam ko, isa kami sa foundation mo. Kaya magiging matatag ka para kuhanin ang corona. Your question is, they say that a good leader leads by example. Tell us about one event in your life when you led by example and the impact it made. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Last year, I was here on this stage, and for the second time this year, I'm here putting everything on this stage to be Miss Universe Philippines. Marami pa tayong gustong tanungin sa isang nagwaging beauty queen, di ba? Siguro, isa sa mga madalas na unang matatanong is, anong beauty secret mo? Yan. Di ba parati nilang tinatanong yun? Nga eh. May beauty, o pinanganak, nagigising ka na lang na ganyan ka na? Siyempre hindi, iba itsura ko kapag bagang gising ako. Pero para sa akin, taking care of your skin, water, kailangan talaga bantay ka, lalo sa araw. Hindi ako pwede sa ilalim ng araw kasi puti yung tatay ko. I still have that sensitive skin. Oh, really? So what? Nagkaka-freckles ka? And I get sunspots. Oh, I see. So, dapat I love sunscreen. the sun. Yun na nga lang talaga, di ba? Sarap mag-beach. I can't. Oo, yun na nga lang. Pagka tumigil ka na sa pagbo-beauty queen, ayan, pwede na. So, enough sleep, I suppose, yes, also, di super ba? important. You get to rest properly. Right. So, bashers. Ayan, fast talk tayo. Paiba-ibang mga topic natin. Bashers. May bashers ka rin? Oo, syempre. Talaga? I think anyone that's a public figure have bashers. Right. I think. Oo naman, ako rin. Meron akong ganyan. Diba? Talaga. O sige, huwag na natin ulitin mga pinagsasabi nila. Hindi naman. Pero what do? You ignore them? Sinasagot mo sila? I ignore them. Kasi for me, if I wouldn't listen to your advice, I wouldn't listen to your criticism also. Because they don't know me naman eh. They don't know who I am. Correct. So, binablock mo? When I see someone negative, I block them. I'm like, I don't need one extra follower. Exactly, di ba? Bakit? Kasi nagagalit sila pag binablock mo sila. Sa isip ko, this is my space, di ba? Karapatan mo lang i-block ang nega. Tapos makita mo parang troll lang. Wala namang following. So, okay. So, you ignore them. Okay. Advocacy. Anong mga advocacy mo? Dito sa pagpasok mo ng Miss Universe here in the Philippines, what advocacy did you publicize? Advocacy, I have a few. Education. I am also an LGBT ally. I also stand for women who were abused. So gaganapin ito sa Thailand. Mabuti na lang, hindi US. Oo, malapit. Mga daming Pinoy na makakapanood. Oo, kasi lalo na LGBTQ ally ka, hindi ba? Yes, and Thailand, legal Oh yeah, same-sex very marriage. big, very big there. Oo. Okay, may boyfriend ka na ba daw? Wala. Wala? Wala akong boyfriend. Totoo nga? No. How do you do that? Totoo? Oo, wala. Paano ka ba ligawan? Ay, mahirap ako ligawan, Miss Kay. Bakit? Kasi yung buhay ko na kaya ko ibigay sa sarili ko, may standard ako eh. Parang, halimbawa, katulad ng family friends ko, they love me so much. Feeling ko, kumpleto na ako.
So, kailangan, kapag liligawan mo ako, I see kung ano yung value na ma-add mo sa buhay ko. Ayun. Dapat, talaga? Hindi ka yung tipong na-fall ka na lang, gano'n? Ay, syempre may mga ganun din, pero... di ba? Ano ka ba? Aminin. Yes. So, meaning nagkamali ka na rin. Oo naman, daming beses. Kasi nadala sa ligaw. Kaya single na ako ngayon. Correct. So now you're more discerning. That's what you're saying. Yes, I am. Naku, pag pumila kayo o mag-a-apply kayo, siguraduhin ninyo may sarili kayong kabuhayan. Di ba? Importante yun, right? Aside from kailangan pogi ka, ha? What about your signature walk? Ayan, pambansang Manika Walk. So itong pambansang Manika Walk ay biglaan lang pala kay Tito Boy. Ayan, natanong siya at binansagan niya yung sarili niyang walk. Ayun. Ay, ayan na, nakikita ko na siya. What do you mean there's nothing special about it? Look at that. Of course, you're the only one who walks like that. Thanks, Miske. Magaling, maganda. Dahil, kailangan ganyan din kahaba legs mo. Hindi pwedeng magpapanggap ka na wala kang ganyang materyales fuertes. Ayun, pambansang Manika Walk. So, yung walk na yan, so what? You have to perfect it? What are you doing now in preparation for November? As of right now, wala pa, Miss Kay. I'm still doing the media rounds, still doing the responsibilities because after 2-3 weeks of the pageant, yun muna yung gagawin. And then, I'm gonna start training again by June. Okay. So, what are you bracing yourself for? Ano yung parang palagay mo magiging challenge sa preparasyon? For me, it's gonna be my physical health. Sakitin ako. Ay. Like, before mag-Miss Universe Philippines, may sakit ako noon, national costume competition pa lang. So, every time nalabas ako ng stage, ubo-ubo ako, tapos I have to make sure na hindi ako mauubo or I have to look normal on stage. So, that's one thing I'm gonna make sure that I'm really physically fit and healthy for Thailand. Kasi, 1 month ka dun 1 month everyday activity. So, mapapagod. Kailangan healthy. Dahil, ang daming kanin doon. Magdahan-dahan ka. Ang sarap ng kanin sa Thailand. Ako. Pero your immune system, so important, no? Yes. Palagay ko, stamina training ka. Dapat. So ano pang mga pangarap mo sa buhay? O sabihin na natin, ikaw na si Miss Universe of the world. What's your next plan? My ultimate dream is so funny because parang nagpakahirap ako para maka-afford ng simpleng buhay. Kasi ang gusto ko lang, nasa farm ako, may bahay ako, tsaka pamilya ko, may farm ako na nandun yung pagkain ko, magtatanim-tanim ako. And then yung mga extra ko na maha-harvest na pagkain, lalagay ko lang sa cafe. Yun yung gusto kong buhay. Simple. Ayun. Totoo ba? Artista. Marunong ka ba umarte? Hindi ko maitatago yung nararamdaman ko sa mukha ko. Hindi ako pwedeng artista. Hindi ka pwedeng artista. Accountant na, direct. Huwag mo nang ipilit. Accountant siya. Magpapakayaman siya. Halatang-halata sa mukha ko kung anong nararamdaman ko. Hindi ako pwedeng artista. Pero dear, depende pa rin yan kung sino ang makakasungkit ng iyong puso. Kasi kung bilyonaryo siya, mula sa Finland, wala ka nang magagawa. Doon ka magfa-farm sa Finland, di ba? Totoo. Well, we're very proud of you, Atisa. And so many rooting for you. At hinintay talaga nila ang moment na ito. Isa na si Louie Heredia doon. Louie! So, bring home the bacon. Thank At kung you. hindi, winner ka na sa aming pananaw. Thank you, Miss Hindi ba? Kay. Cheers Thank tayo. you. Cheers. Cheers. You're just getting started. I am.